Maayong buntag kanatong tanan. Uban sa tong tagsa-tagsa ka mga katuyuan hining santos nga misa, atong isunod ang mga musunod nga intentions. Pamisa pasalamat. Pamisa pasalamat sa kapistahan sa Birhen sa Santo Rosario, offered by Mr. and Mrs. June Brigoli and family. Thanksgiving Mass, offered by Mr. and Mrs. Edmond Brigoli. Thanksgiving Mass to Mama Mary, offered by Ines Piczon and family. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, kalinaw sa pagpuyo, kalampusan sa pagpanakay sa barko, ug pagpanarbaho sa bana ug sa mga anak. Pasalamat sa maayong panglawas ug sa tanang mga blessings nga nadawat ug kalinaw sa tibuok kalibutan. Nagpamisa Rogelio Dilaw and family. Pamisa sa fiesta sa Birhen sa Rosario ug sa mga grasya nga nadawat. Nagpamisa Mr. and Mrs. Janeline Florentino and family. Misa pasalamat sa fiesta sa Birhen sa Rosario ug sa mga grasya nga nadawat. Nagpamisa Mr. and Mrs. Ediza Villafolor and family. Pamisa sa fiesta sa Birhen sa Rosario ug sa mga grasya nga nadawat. Nagpamisa Mr. and Mrs. Senon Caparida and family. Thanksgiving Mass to Our Lady of Rosary, Señor Santo Niño, Sacred Heart of Jesus, Our Lady of Fatima, Our Mother of Perpetual Help, Birhen sa Regla, Saint Joseph, Saint Therese of the Child of Jesus, for all the graces and blessings received. Offered by Ellen Gulay. Thanksgiving Mass to our Lord of Jesus and Mama Mary of Santo Rosario on our fiesta day in our parish. Offered by Anonymous. Pamisa alang sa mga kalag. Pamisa sa mga kalag nila ni Carlita, Libada, Diza, Mariali, Luisito, Patricia, Renato, Regino, Libertad, Ananias, Brigida, Crispin, offered by Miriam and Dave Anacta. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Fructuso, Maximina, Regino, Libertad, Ignacio, Ananias, Brigida, Noning, Blas, Patricia, Crispin, Renato, offered by Milagros and Virgilio Natural. Death anniversary of Oclarit, offered by Arlene Dolioso and family. Mass for the souls of David Sr., Tranquilino, Sotera, Esperanza, and all souls, offered by Ellen Gulay. Daghang salamat.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Together with the intentions read earlier, let us present to the Lord our individual intentions, and as a community, thank the Lord for the many graces and blessings He has showered upon us, especially the gift of life, the gift of good health, the gift of each member of our families, member of this parish. Let us present all this to the Lord through the intercession of our Mother, Mama Mary, Our Lady of the Holy Rosary. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart, Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Peace to people of good will.
Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may through the intercession of the Blessed Virgin Mary, by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa gibahin-bahin ni Kristo. Kay nag-ingon ang kasulatan, sa pagkayab niya ngadto sa kaytas-an, nagdala siyag daghang mga bihag ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo. Unsa may gipasabot sa giingong pagkayab niya? Nagpasabot kini nga mikunsad una siya. Sa ato pa, mikunsad ngadto sa kailadman sa yuta. Busa, siya nga mikunsad, maura usab ang mikayab, saylo pa sa kalangitan. Aron mapuno ang tibuok universo sa iyang presensya. Ang mga gasa niya, mao nga ang uban, iyang gihimog mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor, ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios, alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron motubo ang lawas ni Kristo. Ug magkahiusa kitang tanan sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita ingon sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang minugna. Hinunua, pinaagi sa pagsulti sa matuod, uban sa gugma, kinahanglan motubo kita sa tanang paagi, ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Ubos sa iyang pagbuot, magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas, ug magkadugtong ang tibuok lawas, pinaagi sa tagsa-tagsa kalutahan niini. Busa, kun mulihok ang tagsa-tagsa kabahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas, mutubo, ug malig-on, pinaagi sa gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako, nagingnan ako nila. Mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Nagingnan ako nila. Mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, kay gingnan ako nila. Mga tuna kita sa balay sa Ginoo. O karon nagaparog na kami sa tukaran sa imong mga ganghan, O Jerusalem.
Jerusalem nga gitukod ingog usa ka syudad nga gipundok sa kahiusan ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Agingnan ako mga tuna kita sa balat sa sumala sa kasuguan alang sa Israel aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya giparog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Malipay ako, magingnan ako nila. Mga tuna kita sa balay sa ang Ginoo manakan ninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Niadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kay isa ubang Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod niadtong napulog 8 nga nangamatay didto sa Siloam nga natumpagan sa tore, gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang ulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya may sulti si Jesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini. Apan wala siya'y nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, tanawara, tulo na karon ka tuig nga
anhian ako dinhi aron pagpangitag bungan ining kahuya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa, putla kini kay nag-usik-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una sir, bisan ni ining tuigan na lamang, kay akong libutan ug kubkob ang punuan, ug unya akong abunuhan. Kung mabunga kini sa sunod tuig, maayo, apan kung dili, ipaputol kini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Akong mga igsuong pari, labi na sa itong pinalangga nga kura paroko, parish priest, si Father Mike Hisuler, ug mga duha na ko kaigsuong pari nga ipaila-ila ra sila unya. Kaninyong tanan nga mga parokyano dinhi sa Salbugon ug Paknaan, ug kaninyong tanan nga nagsunod kanamo pinaagi sa live streaming, shout out ninyong tanan. Kaninyong tanan, happy fiesta sa tanan. Fiesta. Sa pagpahibalo ni Inday, ang sekretary ni Father Mike, nga ako iyang pawalihon sa piyesta alang sa itong mahal nga inahan, ang Birhen sa Rosario, nakapangutana ko sa akong kaugalingon, nganong ako man. Nga, gamay pa ko sa una, gamay maghihapon ko ron. Unya, bata sa pagkapari. Of course, mga maguwang ni nako sila, di ilang sa edad, labi na gyud sa pagkapari. Apa nakapangutana sa ko, basin plano pod ni Ginoo. Ako nang gisulti ninyo, kay labing siguro, mausad ni ang gibati ni Maria, sa dihang gipahibalo siya sa anghel, nga ikaw, babay, magmagdos ka og lalaki, og nganlan mo siyag Jesus. Unsa gisulti ni Maria, sa pagpahibalo ni Anghel Gabriel kaniya, wa man ko'y uyab, wa man ko'y bana, nganong ako man. Apan sa katapusan, unsay isulti ni Maria, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Nagduha-duha siya, wa siya katuo, apan sa katapusan, gisalig niya sa Ginoo ang tanan. Ug sukad niadto mga igsuon, gikan sa pagpahibalo sa anghel kaniya, the annunciation of the angel Gabriel ngadto ni Maria, hangtod na gyud sa pagdako, pagpakatao ni Jesus, hangtod na gyud siyang pagpasakit ug hangtod sa iyang pagkamatay sa krus. Si Maria nagpabiling matinud-anon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkamaayong inahan ni Jesus. Nagsugod sa pagduha-duha, nagsugod sa daghang pangutana nganong ako man, apan sa katapusan nagmasaligon siya, nagmatinud-anon sa atong langit nung Amahan. Unang punto siguro mga igsuon, niya pagsaulog sa piyesta sa atong mahal nga Birhen, ang Birhen sa Rosario. Mary is our model. Si Maria ang atuang sumbanan sa unsaman, una sa tanan sa iyang pagsalig ug pagkamatinud-anon sa Dios. Siguro unang pangutana natong tanan, nagmatinud-anon ba kita sa Dios? Atong hinumduman nga kitang tanan gipili sa bisan unsang paagi, whoever we are, whatever we are, and whatever we have, God has a plan to each and every one of us. But the question is, have we been faithful to Him?
Siguro nakasinatin aning mga pari, akong kaubang pari, daghang mga higay nga naka-blessing mi og balay. Akong kasinatian naka-blessing kog balay, of course na mga kwarto, sala, altar. Usagid sa akong mapanid-an, maka-blessing kog altar, magtapad-tapad ginang daghang kay mga santos. Mahal nga Birhen, Ginoo, Santo Niño, nagibalay nga din ako makalimtan. Ang Santo Niño, gitaparan niya og Buddha. Kanagong maganaan na, kanang, may daghanan na, no? Ngatawa man mo. Akong gipangutan na, Ma'am, anong naman yung Buddha? Ay, gilanggod padri, o masay mawa, basendig, masipit ang Santo Niño, matubag ni Buddha. Na, di ba, nanya, napay daghang mga balay, nga daghang ibitay nga mga kanampuwa, kanang mga samin, kasi nga, feng shui. Unsa man na kaha, or unsa man ang gipakita nato ni ana diya sa tong pagtuo. Hinumdum ko mga ilimnon sa mga idaran na gitawag sila og unsay lang tawag anang kulapok, hata-hata. Anong gitawag na hata-hata? Kay pana nga wa gyud buhii, nagsigilag hata. Dili ba kahaingon ana ang atong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo? Karong mga panahona, kung wa kay pagsalig, di ka matinud-anon niya, asa lang ka sa tapunita. Kay bisan gani hangtod karon nagsige paglalis unsa man gitinuod nga tambal ining virus. Kitang tanan karong panahona ipahinumduman nga bisan unsa nay nahimo sa tao, apan kung mulihok na gani ang Ginoo, mutugot na gani ang Ginoo, wa gitay mahimo kitang mga tao. Una sa tanan, Mary should be our model. Pahinumdum sa ninyo mga ba nag-asawa, nagmatidud-anon ba mo sa usag-usa? Unsaon nato pagkamatinud-anon sa Ginoo nga dili makita, nga di man ganita matinud-anon sa inyong bana o asawa nga inyong makita. Diba? If you are unfaithful on people you can see and you can touch, how can you be faithful to God whom you cannot see and you can never touch? And let us remember, bisag wala makakita ang Ginoo nato, iyang nakita ang tanan nga atong gibuhat sa kalibutan. Pangutana, how have we been faithful to God? Like Mary, ipahinumduman kita. Kung kita mga devotas ni Maria, pagsalig o pagka-matidud-anon. Pangutana ta, unsaon man padre, pagkalisod karong panahona, pagkadaghang tentasyon, labi na mo mga batanon, nga igawas mauni, igsuod mauni, ato sang hinumduman, nga si Maria, she is not just our model. Mary is also our mother. Si Maria dili lang nato sumbanan. Si Maria siya buosab ang atong inahan. Unsay gisulti ni Jesus sa dihang nagbitay siya sa krus. Hapit na siya mamatay. Usa sa mga katapusang pulong ni Kristo. Anak, ania ang imong inahan. Inahan, ania ang imong anak. Nga sa ato pa mga igsuon, wala gidaw ni Kristo ang iyang inahan, nga iya haragid tanan, kundi iya usab nga gipaambit si Kristo o si Maria nga mahimo natong inahan. Mary is not just our model, Mary is also our mother. Ug ang nakanindot pagyud, kagitudluan punta ni Maria unsaon pagampo ngadto kaniya.
Tudluan kita niya nga unsaon kita maduol ngadto kaniya di pinaagi sa pagampo sa Santos nga Rosaryo. Sa college seminarista pa ko, among rektor sa una iya gid ming ingnan, draw sa mga imong i-draw ang Rosaryuhan. Be, mangutana ko, draw sa nagdag Rosaryuhan diha na mas dadon pang cellphone o kaysa Rosaryuhan. Mas mahinumduman pa ang pitaka o ang picture sa inyong uyab kaysa Rosaryuhan. Mga igsuon, matud pa sa usa ka inila kaayong obispo, Archbishop Fulton Sheen. Unsa man ang mahitabo every time magampo kita sa Santos nga Rosaryo, mingon siya, "The Rosary is the book of the blind, where souls see and there enact the greatest drama of the love the world has ever known. It is the book of the simple, which initiates them into the mysteries and knowledge more satisfying than the education of other men. It is the book of the aged, whose eyes closed upon the shadow of this world and opened on the substance of the next. The power of the Rosary is beyond description." Daghang manaway nato, anong magsige mo mag-ampog rosaryo nga sige ra mo balik-balik ana? Naganay uban nga marsag-una man gid nato, di ba? May uban magrosaryo, maghimaya, mariablihan pultahan, puno kasi oy agang kaldero. Wa tas huna-huna kay lagi ba naman lang kutob. Ang rosaryo, ang history gid niya nagsugod gini nga, di ba? Ang salmo 150 na siya kabuok, 150 psalms. Ug sanglit lisod man sag-uhon kining salmo, usas mga naguna, mga fathers of the church, may introduce ni ining rosaryo. 150 ka paglitok, paghimaya kang Maria, at the same time dili lang ni kutob ni Maria pagpamalandong ug paghimaya sa Dios. Sa ako nang gisulti itong I think kapilang adlaw sa nobina ninyo, the more we pray the rosary, the more we become closer to Mary. And the more we become closer to Mary, the more she becomes our mother. And the more she becomes our mother, the more we become her children. Pangutana, nag-ampo ta sa rosaryo matag adlaw. Isip pamilya. Mga bana mo ingon, ay, ikaw lay bahala di aday. Mga anak, ay, karon sa ama kay kusog ka internet ma, unya mawaha na ni. Mga igsuon, usa sa mga pagdebosyon nato sa mahal nga inahan ang pag-ampo sa rosaryo. And the more again we pray the rosary, the more we become closer to Mary. And the more we become closer to Mary, the more we become closer to her Son, Jesus. Ang atong ebanghelyo, nagisgot kinig mga paghulga ni Jesus ngadto sa mga tao nga murag wa magbasol sa ilang mga sala. Apan sa katapos ang bahay ni ingon, di ay piniyalan, "Sir, ayaw una og putla, kay basig mamunga pa kini." Ang mga eksperto sa Biblia niingon sila nga posible mao kini si Jesus. Apan sa atong pamalandong karon, si Maria isip atong inahan, kung kita mahiduol kaniya, mamahimo gyud nga moingon siya, ayaw una ni siya hilabti, kay naningkamot ni ang akong anak sa pagduol kanako ug kanimo. Sir, ayaw una kinig pulungi, kay basig mamunga kini. Si Maria siguro mo ingon usab, ayaw una kinig hilabti,
kay ako kining pinalanggang anak. Ang bag-ong santo, si Saint Mother Teresa, nitudlo siya kanatog nindot kay mga pag-ampo ngadtok ni Maria. Yano kaayong pag-ampo. Ingon siya, every time you have a problem, just always think of Mary as your mother. Just say, Mary, I have this problem. Be a mother to me now. Kanindot niya na, Ma, hinay kayong internet, pagpakainahan ka nako karon. Ma, badlungon kayo kung bana, pagpakainahan nako karon. Ma, palahubog kay ni siya, pagpakainahan nako karon. Atong usbon, Mary, be a mother to me now. Because once again, Mary is not just our model. She is also our mother. So as we continue in this Eucharistic celebration, maningkamot sa kita nga mahiduol, magmakanunayon, magmatidud-anon sa atong langit ng Amahan. Doon na kitay Maria nga atong nindot nga sumbanan. Apan doon na usab kitay Maria nga mutabang kanato kung kita magkalisod kay siya man sab ang atong langit nung inahan. Mary, be a mother to us now. Sa buok natong kasing-kasing o huna-huna, magampo kita ngadto sa atong langit nung Amahan, diha sa atong pag-ingon. Alang sa simbahan, nga magpabilin siyang lig-uno batinud-anong magbalantay sa katawhan. Diha sa pagtuong Kristohano, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga kadaguan sa nasun, nga maghari na ang gugma, kalinaw o kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus, nga makabato og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Alang
sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tong parokya nga malikay sa mga katalagman, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga mipanaw na sa laing kalibutan, nga kahingpitan ni Kristo ila nang maangkon, magampo kita sa Ginoo. Maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Langit nung Amahan, hatagi kami og bag-ong kusog aron makabaton kami og kaisog sama kang Kristo nga mahigog maong magbalantay. Tultuli kami sa dalan sa kahingpitan, pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Today, in your house, we kneel down and pray.
Pray, brethren, that this sacrifice of ours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant, we pray, O Lord, that we may be brightly conformed to these offerings we bring, and so honor the mysteries of your only begotten Son, as to be made worthy of his promises, who lives and reigns forever and ever. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, and to praise, bless, and glorify your name on the feast of the Blessed Virgin Mary. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exultation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Jose our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, the Our Lady of the Holy Rosary, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, Lord, I am and not that worthy word that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body of Christ. Amen. Let us pray. We pray, O Lord our God, that just as we proclaim in this sacrament the death and resurrection of your Son, so being made partakers in his sufferings, we may also merit a share in his consolation and his glory, who lives and reigns forever and ever. Akong giyangyo ang ato mga lay ministers pag guyod sa mga paglingkod sa pagguyod sa mga generators
walo na kabuok ang usa nahatag nato sa Lawaan Parish sa Bukid sa Danau. Mao ni ang atong Big Brother program sa atong parokya nga bisan dili dato ang atong parokya ni panon sa pandemic, atong gipadayag sa parokya ang pagka-manggihatagon, ang pagka-matinabangon. Sama nga si Maria matinabangon kay siya atong modelo og inahan. Si Maria atong tang masunod nga kita sa mahimong modelo sa pagpakabana sa mga tao natong nagkinahanglan. So alang sa atong ang atong pilgrims karon ang mga taga Vamo. So human sa misa kuhaan ninyo ang 3 ka sako nga bugas, inyong mabahin-bahin usag gyapon ni ka pag programa nga makadasig nato labi na sa naa sa kalisod. So siyam ka parokya ang atong giapuran nining siyam ka generators. Ang 8 ani sakop sa atong distrito. Ang atong distrito, District 7, gikas Mandawi hangtod sa Bourbon. So ang usa ani para sa Garing, bag-o nga parokya nga Nas Konsolasyon. Ang sunod, ang 3 ka parokya sa Danau nga puros bukid. Ang usa ni tuana ni Father Nilo Sabilion sa Lawaan. Ang ikaduha para sa Ibo, Danau City, bukid gyapon. Kuhaon niya ni karong Lunes sa pare dito. Unya ang ikatulo ang bukid sa Manghilaw nga sa miaging Miyerkules nagpiesta sila nga ako'y gipamisa. Ang ilang kura morning akong tapad si Father Richard diri sa Tubangan. Unya ang lain nga generator para sa bukid sa Carmen, Kantumog. Ang usa para sa bukid para sa parokya sa Panalipan sa Katmon. Ang lain usa ka parokya, pobre nga parokya sa Lugo nga sakop sa Bourbon. Ug ang ika-8 para sa parokya sa Mohon nga sakop sa Sugod. Okay? Unya ang usa para sa atong main celebrant karon, tuwa na siya sa Lamak Pinamungahan. Kaniadto magmisahan ni siya dinhi kay na-assign man siya sa Seminaryo Minor. So si apang usaan ni para ni Father Daddy Villaluna. Okay, so karon atong blessingan, atong hangyoon si Father Jonathan nga mag-blessing sa mga generators. Sa dili pa din nato blessingan ibawag ko tahanan ni, pero bago pa nato nahimpura ako lagid ang nahimo para sa atong parokya o para gid sa distrito. Atong pasalamatan o pasidugan atong Padre Cura, Reverend Father Mike Hisuler. Pakpakan nato siya. Salamat kay Padre. Nindog ang tanan atong himuon ng pagbendisyon ni ining mga generator nga yapod-apod sa mga parokya sakop sa distrito ug bisan gani katong usa nga tuwa salamat. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Magampo kita. Amahan, magbubuhat sa tanang mga butang. Gihatagan mo kami sa kahibalo aron pagbuhat og mga makina. Tabangi kami sa paggamit ni ining mga generator. Gagamiton sa imong balay ang mga simbahan o ang parokya. Bendisyoni kini og panalipdi sa disgrasya ang mga mugamit ni ini. Ingon man himua nga malampuson ang buhat nga gitumong ni ining mga makina o kini mga generator sets. Bendisyon niyo usab ang tanan nga magpalihok ni ini alang sa imong kadungganan ug aron matukod ang imong gingharian dinhi sa yuta
alang sa kayuhan sa imong mga anak nga nagsalig sa imong kaluoy. Kini grasya nga among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo, tinabangan sa gamahanang pangalian ni Maria Santissima, among Rayna ug Inahan, ang Birhen sa Santos nga Rosaryo. Amen. Magampo kitag amahan namo, maghimaya ka Maria, ug himaya samahan, samtang kita magbedisyon pinagi sa bendita. Amahan namo, Daigon ang imong ngalan, maabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maayong sala. Ang kalanaw namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa panulay, inunuan luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulan ikaw sa mabay nga tanan, bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Naman sa anak o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga way katapusan. Amen. So natay symbolic nga turnover. Akong iyango si Brad Hus, ang Pastor Council President niya, na mga representatives sa si Titing o si former board member Gakit mo turnover sa usa para sa Manghilaw Parish ni Father Richard. Pag-usa para ni Father Richard. So ang Manghilaw layo kay na gikan sa siyudad sa Adlaw. Mukaon sila mga 45 minutes to 1 hour ang pagbiyahe. So karon ato hangyo na pud si Father Daddy nga mo'y balik sa mo turnover, symbolic turnover. Father Daddy Villaluna sa Lamak, Pinamungahan. So kininta na mga parokya, mga barrio parishes ni, ang uban dugay-dugay na pero nagpabiling nga kabus nga parokya, ang uban ani mga bag-o pa nga na tukod nga parokya. So iyon ini ang atong gipahitabo nga bisan sa atong kalisod no dinhi sa atong parokya, dili ta mapugnan sa pagka matinabangon. Mahimo sa tang modelo para sa uban. Ang mahimo ning way of life nato, busy spirit gani, magsilinganay kita, magtinabangay, magdasigay. Why kwinta-kwintas tumagasto? Sa giingunas makatsila, la medida del amor es amor sin medida. Ay memorize niya, la medida del amor es amor sin medida. The measure of love is love without measure. So ato pasalamatan ang tanan na tumakaigsunan nga bisan sa pandibig makaani-anig yapon sila sa atong lubinaryo nang ang tanang mga kapilya, mga suna nakapadag yung mga representation. Wa gyud mapuno atong simbahan sa atong novena o sa atong piyesta. Pero doon natin mga representations gikan sa lain-lain communities kay makapasalamat dito sa Dios nga pinangga taniya naatay mama nga di gyud motalikod nato. So ato pasalamatan sa nato mga kaparian, si Father Richard o si Father Jonathan. Salamat. O ang ato main celebrant, obispo ni siya si Father Daddy Villaluna. So salamat for your presence. Manindog. Uban ni Father Jonathan Robin o Richard Rama,
Kami pasalamaton, ako Father Daddy Villaluna, papasalamaton mi din sa parokya, sa Senior Santo Niño din sa Paknaan. So, bisan og layo kaayo ko, murag wala na ma-appeal sa district, pero ilaha kaya pong naka-appeal gihapon ko ni ining maong blessing nga inyohang gipaambit ngadto sa katawan. Labi na appeal ang amo ang parokya sa San Isidro Labrador Parish sa Lamak, Pinamungahan. Salamat kaayo. Ako magdahong after mga 9 years na siguro, no? Mga 7 years nga wa na ko kabalik din. Nahimo man kong suki kaniadto sa Labugon, anticipated mass alas 7 sa gabi, Sabado. So ako tig-isahan ni adto sa na-assign pa ko sa seminaryo. So nakabalik ko karon pa. So daghan kayong salamat nining opportunity kahigayon na nagihatag uban sa akong mga kaubang kaparian ngadto sa ato ang Padre Cura, Father Mike Hisuler. So atong hatagan sa pag-usab masipang pakpak. Salamat kaayo. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us go in peace, glorifying the Lord by our lives. Thanks be to God.